Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong pag-usapan natin itong post ni Attorney Vic Rodriguez 4 hours ago. Supreme Court hearing sa budget. Hearing, yung preliminary hearing. Kasama ko ang mga kapwa ko abogado at petitioners. Yan, sila Yan, 5 sila. Nasa gitna si Attorney Vic. I believe nasa tabi niya si Congressman Ungab at iba pang abogado. Kalimutan ko yung pangalan. Kasama ko ang mga kapwa ko abogado at petitioners na kumakatawan sa interest ng mga ordinaryo at manggagawang Pilipino. Ginanap ang preliminary conference hearing ngayong araw, March 5, sa Korte Suprema, kung saan ipinag-utos itong utos ng Korte Suprema. Number 1, pagpapatuloy ng oral argument sa April 1, 2, and 3, 2025. Nako, ang ganda nito dahil tuloy-tuloy. Yung oral argument sa PhilHealth issue, nakatatlo na rin, kailang magkakahiwalay, magkakalayo. Mas maganda ito, nakaka-exciting manood sa oral arguments. 3 days. Mark your calendar, April 1, 2, and 3. Yan, ang unang utos. Pangalawa, ito ang nakakatawa o nakaka-excite. Hinihingi ang presensya ni Congresswoman Stella Kimbo, Chairman ng Committee on Appropriations. Talagang starring si Congressman Stella Kimbo. At pangatlo, pinag-uutos ang pagdalo at presensya ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. So, idalangin po natin itong mga abogado ng mamamayang Pilipino para mabigyan sila ng wisdom para maipaglaban nila ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Ito, post din na Optic Politics. Binabanggit din niya si Attorney Vic Rodriguez. Ang title sa kanyang essay o editorial is The Supreme Court Showdown. Will this finally expose the grand budget conspiracy? So dito, diniscuss niya si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez leading the charge, relentlessly exposing the glaring anomalies, unconstitutional insertions, and corruption embedded in the 2025 budget. One man who refused to stay silent in the face of this brazen corruption is Attorney Vic Rodriguez. From the very beginning, he has been at the forefront of questioning the highly suspicious and potentially unconstitutional provisions buried in the 2025 national budget. While others in government turned a blind eye or actively participated in the cover-up, Rodriguez stood firm, demanding accountability, transparency, and justice for the Filipino people. His questioning has already unraveled shocking inconsistencies. Billions funneled into unknown agencies, inflated allocations benefiting Marcos Romualdez allies, and vague justifications that reek of corruption. Rodriguez has forced the nation to confront an unsettling reality. This budget is not just flawed, it is carefully orchestrated scam. Then sino ang aktor sa kabila?
Stella Kimbo. Sabi, ito, sinulat ito ni Optic Politics, isa sa napakagaling na DDS vlogger. Sabi niya, Stella Kimbo, the budget's chief deceiver. For months, Stella Kimbo has played the role of the administration chief propagandist, parroting the narrative that the 2025 budget was crafted with integrity and fairness. But make no mistake, she is at the heart of this grand deception. Quiet. She has consistently defended the unconstitutional insertion of suspicious allocations, brushing off concerns of anomalous budget items that mysteriously favor Marcos-controlled agencies and local governments. She has been the face of gaslighting, telling Filipinos that all is well, when in reality our money is being looted in broad daylight. But now, she can no longer hide. The Supreme Court has demanded her presence, and when she stands before the justices, she will finally be forced to answer the questions she has long evaded. O, ano mga question na sasagutin ni Stella Kimbo sa Supreme Court? Number 1, why was the budget certification rushed and riddled with inconsistencies? Number 2, why were billions funneled into questionable agencies without proper breakdowns? 3, who dictated the final budget insertions? And why do they align suspiciously with the interest of the Marcos Romualdez dynasty? And then, ang mga technical working group, magigisa rin sila. I don't know kung sinong bibigay dyan. Okay, so salamat kay Atty. Vic Rodriguez. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Malaking tulong nyo sa Tribong Talaandig. Dahil ang income sa channel na ito ay binibigay natin, tinutulong sa Talaandig, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. Tumutulong din tayo sa livelihood, nagpapatanim ng sayote at saka saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang una namo nga tanom nga saging lakatan nga dagko na gyud. Hapit na gyud ni mamunga. Ang una namo nga tanom og karon nagbutang mi og puradan para pang patay sa mga insekto. Para nga maayo pagyud ang tubo sa among saging nga lakatan nga mas mo tsada pa ang iyang tubo. Mauna ni among tanom. Pila gani ning nauna nato nga tanom, sar? 40 ning una. Oo, so dagan-dagan gid ni ang nauna namo. 40 ni tanan kapunuan ang nauna. So naapay among tanom sa ubos nga ikadua. So ato karong bisitahon. Ang pagbutang sa puradan, diya ibutang sa may daon nga panaron mo padulong ang daon dito sa o padulong ang puradan dito sa ubos. So padayon gid mi sa paghinno niini sa pag-atiman sa among saging para nga dali gid ni mangunod. Kay kinira ang among saging, ang among paglaom nga makapaeskwela namo ang among mga anak ug makakuha sila sa ilang gusto nga kabuton sa kinabuhi kaluoy sa Ginoo. Karon mo ni ang ikaduha namo nga tanom.
ikaduha kay 100 ni kapunuan among ikaduha nga tanom. 100 ning ikaduha, 40 ang nauna. So 140 na tanan apil sa ikaduha. So naa pa ikatuluan nga mong gaatimanon nga saging lakatan. So nagbutang mi og puradan ug karon kita gyud namo sa padayon mi sa pag-abono ug sa paghinlo niini nga maayo na ang tubo sa among saging. Ug karon mao na ni ang ikatulo namo nga tanom nga saging lakatan. So 100 ni kapunuan ang ikatulo namo. So kuan tanan among tinanom ng una 40, utro 100, pag utro na pod 100. So 240 tanan kapunuan. So salamat sa nagtabang sa amoa.